Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is Kingship of Jesus. So, kapag sinabi pong Kingship of Jesus, it is Jesus Christ fulfills the office of the King by ruling over all creations and reigning sovereignly over his church. Unlike earthly kings who rise and fall, Christ's kingdom is eternal, righteous, and unshakable. As king, he governs not only with absolute authority, but also with justice, mercy, and love. He subdues our hearts, defend his people, and will return to establish his visible kingdom in full glory. Christ is not just king over the universe, he must also be king over our daily lives. So ayon po sa Revelations chapter 19 verse 16, sinasabi po dito na on his robe and on his thigh he has a name written, King of Kings and Lord of Lords. So, dumako naman po tayo sa ating katuruan. Sinasabi dito na Jesus reigns as King over heaven and earth. So, si Jesus ang hari ng langit at lupa. So, ibig sabihin, siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay, sa langit at dito sa mundo. Wala siyang kapantay kahit anong nangyayari sa paligid natin. Siya pa rin ang may control at siya ang tunay na namumuno. So next is Jesus colonized the earth through his people. So ginamit ni Jesus ang kanyang mga tao para baguhin ang mundo. Parang colonizer, pero sa mabuting paraan. Tayo ang tagapagsunod niya na nagdala sa kanyang pag-ibig, katotohanan at liwanag sa iba't ibang parte ng mundo. So ginamit niya tayo para palaganapin ang kanyang kaharian dito sa lupa. So next po, Jesus secures our victory until his return. So si Jesus ang nagbigay sa atin ng tagumpay hanggang sa muli niyang pagbabalik. So hindi tayo naglalakad sa buhay na ito ng mag-isa. Sa gitna ng mga pagsubok at gulo, may assurance tayo sa na panalo na tayo dahil kay Jesus. At pagbalik niya, makukumpleto ang lahat ng kanyang plano para sa atin. So, dumako naman po tayo sa ating applications. Be an ambassador of Jesus. So, maging katawan ni Jesus. Irespeto mo si Jesus sa paraan ng pananalita, kilos at pakikitungo sa iba. Dalhin mo ang kanyang mensahe ng pag-asa at pagmamahal saan man ka man punta. Next is be colonizer for King Jesus. So, maging tagapangalaga ng kaharian ni Jesus. So, hindi ito tungkol sa pananakop ng lupa, kundi pagdadala ng langit at lupa. Ipakita ang kultura ng langit, pagmamahalan, at kabutihan. Gamitin mo ang iyong buhay para palaganapin ang kanyang kaharian. So, last is be optimistic through faith in Jesus. So, magkaroon ng positibong pananaw dahil sa pananampalataya kay Jesus. Kahit may problema, may pag-asa. Hindi dahil sa lakas mo, kundi dahil alam mong hawak ka ni Jesus at siguradong may magandang plano siya para sa'yo. And ayun lang po, maraming salamat.